Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Sir Henry Kobayashi, ang founder ng Hybrid Yaoyan Mixed Martial Arts Training Center dito sa Cubao. Ako rin ang pinaka-presidente ng Yaoyan Mixed Martial Arts Association. Nag-umpisa ako mag-aral ng Yaoyan noong 1984. Almost 30 years na ako nagtuturo ng Yaoyan. Ang Yaoyan, isang klase siya ng Filipino style ng martial arts na dinevelop ni Master Napoleon Fernandez noong 1972. Ang kaibahan ng Yaoyan sa ibang klase ng martial arts, hindi siya gumagamit ng sangga, like sa ibang klase ng martial arts na gumagamit ng blocking. Kasi pang maganda rin sa Yaoyan, wala rin siyang belt system na ginagamit, kaya yung mga advanced techniques madali na agad natutunan ng mga baguhang mga estudyante. Ang kagandahan pa nito, mas marami sa klase ng mga sipa. Ang tawag doon, multi-directional yung mga sipa na tinuturo sa Yaoyan. At ang mga suntok nito, kinuha sa traditional na palo ng arnis, yung 12 palo ng arnis, kinuha sa suntok ng Yaoyan, ang tawag doon, bolo punches. Yan ang Yaoyan. Kaya ngayon, ang ginawa namin dito sa Hybrid Yaoyan, dinagdagan namin siya ng, in-upgrade namin yung techniques, dinagdagan namin siya ng konting wrestling galing sa buno, at grappling naman galing sa gumog. Kaya kumbaga ang Yaoyan, Pinoy na Pinoy talaga siya, klase ng mixed martial arts. So, ang master ng Yaoyan before, nag-aaral din siya ng karate. Okay, nag-aaral siya ng karate, yung before yung master ng Yaoyan. Maliban doon, nag-aaral din siya ng ibang klase ng mga martial arts. May Muay Thai, may Jeet Kune Do, may Wing Chun Kung Fu, mga ganon. Nakita niya yung ibang mga klase ng martial arts na pinag-aralan niya, nangangailangan pa rin ng lakas sa lakas. Okay? Kaya ginawa ng master, nag-develop siya ng technique na adapt doon sa build ng isang Pilipino. Kasi karaniwan, yung mga nag-aaral ng karate, ng taekwondo, ng Muay Thai, bakit nangangailangan ka pa rin ng lakas actually, ng power. Kailangan magiging mas malaki ka doon sa kalaban mo. Kaya ang bawat laban nila may mga weight division. Unlike doon sa Yaoyan, yung traditional na Yaoyan, na develop ni Master Napoleon Fernandez, na kahit mas malaki ka yung kalaban mo, pwede yung matalo, kasi more on techniques ang gagawin yan. Baga, hindi mo pa kailangan yung labanan sa lakas yung kalaban mo, dahil gumagamit siya ng resistance techniques na tawag doon. Then ang sipa niya, any direction pwede magaling. Ang tawag doon, multi-directional yung mga sipa niya. Sa traditional na ibang klase ng martial arts, yung mga pinaka-base na sipa niya, front kick, side kick, back kick, roundhouse, dinagdagan niya pa ng ibang klase ng mga sipa yun. May mga scorpion kick, may Yaoyan back chop, may Yaoyan back kick na tinatawag. Yung sa kabilang side ka nakatingin, pero yung hindi ka nag-aalis ang tingin sa kalaban mo, then makakasipa ka na ng patalikod. Yung mga klase ng mga technique na ginawa niya, then yung master na pagpunta. In-improve niya yung ibang klase ng mga at ginawa niya mas simple. Sabi nga, mas simple, mas effective. Hindi mo kailangan na maging masyadong mapalabok yung technique para maging maganda. Kasi minsan na sa dami ng move na nangyayari, hindi na minsan nagagawa ng estudyante na maging tama yung ginagawa niya. Pati hindi naging effective. Yung mga, kasi yung mga complicated na mga techniques, minsan ginagawa na sa pelikula na lang pinapakita eh. Pero kung sa totoong buhay naman, gagamitin mo sa kalye, napaaway ka, mas simple yung ginagawa mo na technique, mas magagawa mo ng epektibo. Yung 12 palo lang kasi ng arnis, ang arnis kasi nangangailangan ka ng pamalo eh. Pero ang ganda kasi dito sa atin sa Yaoyan, ang ginawa ng master, yung mga palo ng arnis, inalis niya yung pamalo, etong ginamit niyang pamalo, yung mismong braso. Kasi alam ko, napaaway ka. Nagkataon, nung napaaway ka, wala ka makakilid na pamalo. Ang laki ng kalaban mo eh. Sabihin na natin, sa laki ng kalaban mo,
Kasi ang pamalo, extension ng kamay yan eh. Kaya maliban doon, kung ang gagamitin mo, jab straight na traditional, ito lang ang ilaga ng kalaban mo, itong mismo kamao na to. Kumbaga, 4 inches lang, sabihin natin, kung malaki talaga ang kamao niya, sabihin natin, hanggang 5 inches. Ang isang dangkal siguro, kasi yung kamay ni Brock Lesnar, yung mga ganyan. Kumbaga, ito lang magiging weight yung ilaga ng kalaban mo. Sinusuntok mo siya, yun ang nailaga niya. Unlike nung ito para tamaan mo sa kalaban mo, mas malaki yung surface, parang 4 times na pinalapad mo yung kamao mo. Mas malaki ang chance na tamaan mo yung kalaban mo. Tapos ang kagandahan doon, dahil umahataw siya pa ba, kahit mag-yuban, mag-waving pa yung kalaban, mag-ducking pa, mag-guts pa yung kalaban mo, mahasapul mo siya. Kasi yun ang kagandahan doon sa itong mismo braso gagamitin mo. Isa pang advantage doon, less yung chance na ma-injury ka. Unlike nito, pag ito, nagkamali ka na ng maling angulo ng kamao, pwede mabali yung wrist mo. Yan, kung tumasa ng konti yan, tumagilid yan, may chance na mabali yan ka ng wrist. Unlike nito, ito mismo, masama kay buto ito. Pati maliban doon, kung ito patamain mo, malilit lang ng piraso ng buto yan. Pag aksidente, tumama yan sa baho ng ulo. Kasi itong corona, ang tigas niyan. Kumbaga, sa Japan nga, yung bloke ng yelo, inihahataw nga nila yung ulo eh, di ba? Kung kayang basagin yung bloke ng yelo. Kung yung bloke ng yelo nabasag, ano pa kaya yung kamao mo? Ang pira-pirasong buto lang, di ba? Kaya mas malaki ang chance na, kumbaga, malesen yung injury mo sa kung itong gagamitin mo. Ito na yung dulo ng kamao, gamitin mo yung braso. Yun ang kagandahan doon. Kaya yung mga palo ng at least, 12 klase, sabi nga, hindi parang 12 pares, mga gano'n, mas mga palo niyan. Ang Buno, isang klase silang Filipino style laman ng wrestling. Kung sa American, kung sa US, sa Western, ang tawag nila doon, wrestling. Sa atin naman din sa Pilipinas, may Buno. Okay, parang bunong braso, ang wrestling. Kumbaga pambuno. Yan, dun sa, yung tinuha yun eh. Kumbaga yung pinaka-root word ng pambuno, yun yung Buno. Yan, yung Buno. Yung Buno, yan, meron tayo niya sa Ifugao, yung mga ano na dyan, mas meron din sa Mindanao na Buno. Kumbaga, ginagamit na niya kasi napaaway ka sa kalye, magpapambuno kayo, magyayakapan kayo hanggang sa maglalaban na kayo ng position dyan. Sa Ifugao kasi, meron tinatawag nila yung bultong Ifugao wrestling. Okay? Meron naman sa Mindanao yung Buno naman. Yung Buno na yan na tinatawag natin dyan, kumbaga matagal na din sa Pilipinas yan. Yung pag nagano tayo dyan, nagpakambuno sila hanggang sa naglalaban sila ng position. Kung sino na si Babaw, pagbagsak sa ground, kumbaga yun ang kaya yung tinatawag na buno o nagpapambuno. Yan. Ngayon sa labanan, ang gagamit mo rin yung buno sa positioning kung gagamitin mo sa mixed martial arts. Pero ang ginawa natin kasi dito, dinagdagan natin yung galing may mga ilang moves din na galing sa western na wrestling. Kumbaga kasi maraming kaya ang ginagamit dito parang yung freestyle wrestling eh, o yung freestyle na siya na pero pinaka-base natin diyan yung buno, dinagdagan natin ng mga moves na galing sa western para kumbaga mangyari doon para maging akpat tayo. Hindi yung nangyayari pag napalaban yan na yung mas sophisticated yung paraanan niya ng wrestling, mas nalagyan natin ng laban. Pero ang maganda kasi dito, unlike doon sa iba na yung western wrestling kasi, pag initiate ng takedown yung palaban mo, depensa ka na lang eh, mag-i-scroll ka na lang eh. Dito sa atin, sa hybrid yaw yan, ang ginagawa natin, pag ibinagsak ka ng kalaban mo, ikaw yung nasa ibabaw, hindi yung ikaw nasa ilalim. Yun yung maganda doon. Kumbaga, ikaw yung nasa dominant position kung tayo na lumanding sa ground. Unlike sa ibang klase ng martial arts, na once na, o ibang klase ng paraan ng wrestling, na once na nag-initiate and take down yung kalaban mo, didepensa mo, magpapamel ka lang. Paano kung magaling magpamel yung kalaban mo? Magaling sa mag-underhook. Dalawang kamay niya, ipasok niya sa ilan mong giligili mo. Kasi ganun na nangyayari. Sa wrestling, abulan sila ng pameling eh. Okay, para makuha yung dominant na position bago nila i-take down yung kalaban nila. Pero dito sa atin sa hybrid yaw yan, ang kagandahan doon,
may mga move na galing doon sa yung traditional na buno, dinagdagan natin ng mga counter. Kumbaga, i-modify natin yung mga technique. Para, kumbaga, labanan mo yung may mga wrestling competition talaga mismo, pwede mong gamitin yung galing sa traditional. Okay, ang dumog naman, isang klase siya ng Filipino style ng martial arts. Okay? Ang counterpart naman yan, yung mismong grappling na tinatawag sa Western world. Okay? Gaya ng Brazilian Jiu-Jitsu, Japanese Jiu-Jitsu, yan tinatawag na grappling. Meron din yung Russian Sambo, grappling din yan, Balitudo, isang klase rin ng grappling yan. Okay? Ngayon, dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na dumog. Okay? Ang dumog naman, bali, yun nga, grappling, gumagamit naman siya ng mga laki. Unlike nung buno, ang buno kasi positioning. Pero ang dumog, gumagamit din siya ng mga locking, mga joint lock. Okay? Iba-ibang klase ng mga, pwedeng baliin yung wrist, elbow, balikat, pwede kang mag-apply ng mga choke. Yan ang dumog naman. Yan ang tinatawag. Sa traditional na dumog at yung sa ibang mga grappling na art, ang ginagawa nila, kailangan mo muna position para kumuha ng submission. Ngayon, ginawa namin dito sa Hybrid Yaoyan, itong pagpasok ng 2014. Actually, yung last na part nitong 2013, last year, nag-develop kami ng technique na lahat ng position may submission. Hindi mo kailangan umalis doon sa position mo o kumuha ng position bago ka makakuha ng submission. Kasi ang traditional niyan talaga, kahit sa klase ng martial arts na grappling art, na kailangan mo munang kunin yung position mo, kung position ka, bago ka kumuha ng submission kasi magiging hilaw, sinasabi nga nila. Pero this time, kagandahan dito sa Hybrid Yaoyan, meron tayong dinevelop na technique na hindi mo kailangan kumuha ng position dahil yung position ibinigay sa'yo ng kalaban mo, nandun yung submission mo. Yun ang kagandahan doon, yun ang advantage mo. Kaya magkakaroon kami ng submission grappling championship dito sa mismong gym namin sa darating na summer. Wala siyang positioning, hindi ka mananalo by position, dalawa lang ang puntos yun na gagawin natin, mananalo ka lang by submission. Kumbaga, yun ang gagawin natin dito. Kumbaga, by submission ka lang mananalo, hindi yung puputusan mo lang na puputusan yung kalaban at mananalo ka na. Okay, isa sa mga sipa ng traditional Yaoyan, yung tinatawag na Yaoyan backkick. Okay? Ang kaganda, ang advantage sa Yaoyan backkick, pag sumita ka, minsan, pag round cross mo, lumampas siya, at pumasok ng kalaban mo, hindi ka na mag-aalas ng tingin. Yung traditional na backkick, ang ginagawa niya, mula rito, iikot niya yung ulo niya. Sipa siya, hindi ko niya yung ulo niya. Dito siya, sipa niya. Kung saan yung sipa niya, yung din siya titingin. Kaya ang problema doon sa ganong klase ng sitwasyon, pag lumaw-laws ka at inikot pa yung ulo mo, ang nangyayari ngayon yan, may time na nawala yung sa paningin mo yung kalaban mo. Pero kagandahan dito sa Yaoyan, yung sipa niya, piling ka rito, hindi mo yan sipingin sa kalaban mo, iwan yung sipa mo yung magpinagpaa. Ang tumatama yung sako. Ang target niya na itong mga. Kung sa suntok yan, yun yung uppercut. Parang binanata mo ng uppercut yung kalaban mo. Okay? Yan, ito ka. One, yan siya. One, yan, pataas. Yan, isa pa. Ito. Sipa. Good. Yan. Good. Papakit siya. Okay? Yan. Kaya na, ganito yung sipa niya. Pag-rounds niya, then, yan. Nabala. Okay? Dito, para yan, dito. First fight ko. House. First fight. Yan. Okay? Yan. Ang target niya, panga. Parang halimbawa, nag-roundhouse sa akin, balak niya ako i-roundhouse, diba? Ang ginawa ko, pag-roundhouse ko sa kita ko, lumayo ko. Papasok ako ngayon, babaan sa kayo. Go! Ang target niya, panga. Yan. Kung pagpasok ng kalaban niya, kita niya, lumayo, nakakita ng opening ba? Sa pula ko isuka. Okay? So, yun ang mangyayari. Okay? O, dito. Round now. One. Good. Spot. So, one. Isa. Last. Isa. Go. Good. Yan. Yun yung Yaoyan backkick. Okay? Medyo maganda kasi nun, pampalo agad siya sa kalaban mo. Yung pagpira mo ng sipa, lumayo,
sa ulo ka, tayo mo sa ulo. Yun, wala. Diba? Kumbaga, nang tayo na sumipa sa akin sa ulo, hindi niya ako natamaan kasi nangyari, yung uho ko. Kami yung gumagawa nito, boxer. Paglampas ng sipa pa, baba na siya ngayon. Okay? Ngayon, na nangyayari, pag sumipa ng ang mountain storm, nandito siya, bigla siya, babagsak pa. Ang target ngayon niya dito. Tama siya ngayon dito, babagsak siya ngayon sa bato. Okay? Parang ganito. Round up sa ulo. Yan, kasama. Yan, ito yung round up sa ulo, diba? This time, lumupo bigla, parang ito, nakbero na ako, dito ngayon babagsak yan sa bato. Okay? Yan. Ang kategory nito, back kick. Kumbaga sipa na sa likod. Okay? Yan. Una, nagpapalato siya, bumabagsak siya ng pababa. Parang roundhouse, kaya lang, biglang babagsak ang pababa. Ang tatama ngayon dyan, yung shin. Go. Good. Yan. Ang preparatory niya, roundhouse, kaya lang bigla, ipihit siya patalikod. Go. Good. Last. Go. Patamahin mo ito. Go. Okay, last. Good. Good. Ang tawag doon, mountain storm shin naman. Okay? Yan, hindi ko. Pakita ko. Nandito siya. Good. One. Yan, nakatalikod ka nun. Yan, ito, step. Then, follow. Yan, tumatama. Ito mismo, shin. Yan. Tawag doon, mountain storm. Isang klase rin ang sipa ng yaw-yaw. Meron pang isang klase ng sipa, tawag naman ito, scorpion kick. Okay? Ito naman, kung kalaman mo, nasa likod, lumampas siya, umikit naman sa likuran mo. Nasa likuran mo siya, iikot naman yung paa mo, paakya ng papunta sa bato o sa dibdib niya. So, yan. At tumatama naman sa ako. Yan. Para siyang hooking, kaya lang, bakit pang hooking kasi, papalabas. Ito naman, papataas, papunta doon. Yan, bababa mo ulo mo. Yan, tumatama yung sako. Yan, step ka rito. Nag-turning punch ka sa palaban mo. Over yung palaban mo. Pag-over niya, nakabigyan siya. Open yung pagkaka. Tirahin mo sa rama. Okay, sa likod. Dito ka doon. Yan. Guys pa. 1, 2, 3. Then, yan. Yan. Ito tumatama ngayon. Yung sako na naman. Yan. Tawag naman dyan, scorpion kick. Yan. Isa pa sa mga klase ng sipa ng yaw-yaw. Yan. Okay? Meron dito yung tawag dito, horizontal kick naman. Okay? Ang horizontal kick naman, ginagamit naman ito, salit na mag-frontal ka, kung meron ka ng frontal mo pa gano'n, patagilid naman siya, ang banak naman niya. Okay? Ito ka. Ayan, dito ako sa kanya. Ang maganda kayo sa horizontal kick, yung hips ko halos hindi gumagalaw. Kasi pinupunod na ako, check na agad yan. Yung pa ako. Paano ko pa? Walang hips ko, nakikita niya. Ang kagandaan sa horizontal kick, nandito siya. So ito ko, 1, 2, hindi niya nagano nakapansin. 1, 2, pagkira ko, pak, 2. Doon. Ano? 1, 2, hindi ko malo yung hips ko. Kaya kung check-check yung hips ko, pagkano ako, pak, 2. Hindi na agad yung pa ako. Sa dalawang pa. At ang kagandahan doon, mas malaking surprise na nag-hit sa kanya. Alay ko nag-frontal ako sa kanya, pwede pang dumulas ito. Kasi ito bilog din yung natama sa kanya, yung hole, pwede dumulas. O, ganito ka, 1, 2, ba, doon. Ganito, isa, dalawa, kaya ako, pak, doon. Yan, yan, isa pa klase ng sipa yan. Kasi yung tawag yung horizontal. Yan, ginagamit naman yan dito, pambali ng tuhod. Ganito, 1, pak, doon. Yan, isa pa sa magandang klase ng sipa, kasi ginagamit natin. Doon sa yaw-yaw. Kung bagay traditional na yaw-yaw, magagamit din siya. Ngayon, isa sa mga sipa na inadapt ng hybrid yaw-yaw. Traditional, lahat ng yaw-yaw na nagtuturo, ay yung turo yun yan. Mula doon sa traditional. So, dinagdagan natin. Polo punches, ganoon din, bali ito, gumagamit namin tayo mga braso. Yan, mga braso. Yan. Pass number 4, number 5, ito ginagamit yan. Mga overhead polo punch, ito ginagamit. Pero minsan, nag-a-adapt na ng iba eh. Minsan, may nakikita ako, UFC fighter, gumagamit na rin. Yan. Ito yung mga gamit
naman natin dyan. 1, 2. Okay. Yan. Kasi sa pagtuhod. Yan. Meron tayo 7 knee kicks. Yan ang tuhod natin. Salit na tutuhod tayo ng mataas. Sa ganun. Kasi pag bumira ka ng mataas, iba malaklang ang palaban ko. Okay? Kaya ginagawa na yun sa high jaw yan. Pag-please, baba mo muna yung target mo. Takakot na target mo, hindi din. Sa plexus, hindi yung sikmura. Ito ka dito. Sa Muay Thai kasi, ginagawa nila, dito siya bumibira. Ang problema, pag di mo bumira, ang laki ng chance na ma-depensahan niya. Ayun. Okay, no? Kasi, andito kamay niya eh. Ang gagawin ko dyan, ibaba ko siya, dito, ang target ko ito. Kaya kaya depensa niya yung kamay niya doon, andito, natamaan yung solar plexus niya. Pati kung may nakita yung kamay niya dito, dulo lang ang daliri niya ang may depensa. Hindi yung dito. Kasi dito, braso pwede niya pan-depensa eh. Yan, kaya pag gumanon ako, yari ako din siya. Mayayari yung pa ako. Yan. Maliban doon, hindi rin ako isipan ng tuhod ko talaga. Hindi pa ako ng ganyan, sinasaktan ko rin sa sarili ko. Kasi bakit? Punitin niya yun. Yung forearm niya, ito, matigas. Dating mo tama sa akin. Natama rito ngayon. So, yari ako. Kaya sa ito dito, tumira. Dito ko. Yan. Siya dito. Ditirahin ko sa ulo. Ganito ako. Yan. Ditirahin ko sa ulo. Pumira ako ng pataas. Kasi pag pumira ako ng pataas, punit yan. Kasi tirahin ko siya ng upward knee sa gilid. Dito. Ang targeting ko, itong mismong sentido niya. Pak, doon ako baba ngayon. Sa Muay Thai kasi ganun ginagawa nila. Yan. Kumbaga, hindi naman natin ninundan yung turo ng Muay Thai ng ganung klase para delikado eh. Okay, kaya ginagawa natin ito, yung patagilid naman. Pagbuhan natin ang knee. Ngayon, sa dito, yung pagkuha natin takedown, hindi yung traditional kuha ng takedown ng wrestling. Kasi ano ba, yan, yung modern yaw yan na sinasabi natin. Sa wrestling kasi, umpisa pala nakababa na yung kamay. Ganun lang sila, kukuha sila ng takedown. Ang ginagawa natin dito, pag kukuha ka ng takedown, kailangan may cover ka lang sa mukha. Kasi ang nangyayari, pag wala kang cover, napaway ka sa kalye, malaki chance, pwede kang biray ng uppercut, pwede kang tuburin, pwede kang sipahin ng kalaban mo. Kaya ang ginagawa natin dyan, nakatulog kang dahil sa cover sa mukha mo. Kung mag-takedown ka, cover ang mukha mo, isang kamay mo lang ang kukuha ng takedown o kukuha. Yun ang ginagawa dyan. Pwede ka mag-single leg, tutuloy ka, pwede. Hindi mo bundo ng balikat mo doon sa paan ng target mo, huwag kang mag-aalis ng cover sa mukha. Kasi delikado yun eh. Kaya yung pagkuha natin ng ng mga takedown. Kung ma-takedown naman ako, pwede akong mag-back roll. Okay? Alam mo, hindi ko na nakuha na yung back roll, pwede ko pa rin akong back roll. Kaya para depensahan ko yung atake ng kalaban. Kaya sa iba kasi nangyayari, pagka nag-single leg sila o nag-double leg sila, kumbaga nangyayari ngayon, kailangan na niyang mag-sprawl. Dito hindi mo na kailangan mag-sprawl. Kung talagang wala na no choice yun na ma-takedown ka, iba-backroll mo lang siya. Para steady ka pa rin nasa dominant position. Sayaw yan before, nung time na lang nag-compete pa kami, wala yung tinatawag na yung yung weight division. May time na yung player namin, bantam mo, ang kalaban niya nasa heavyweight na. Gaya ni Sir Zapata, si Milan Zapata, yung pride of Ayaw yan. Nasa light heavyweight na yung kalaban niya, si Robert Ewing, nasa 185 pounds. Ang timbang lang niya, nasa 115 pounds ng time na yun. Kumbaga, nasa pin weight lang actually. Kumbaga, ang baba ng timbang niya, na 70 pounds yung labang ng kalaban niya, pero lumalaban pa rin. Ang litong player namin, nasa 5'3", kalaban niya, 6'4". Kumbaga, ang lalaki ng after 10 inches, ang height difference, ang weight difference, 70 pounds. Pero tinalo ng player namin yun. Kasi sa totoong buhay, hindi mo mapagpili yung kalaban mo, napaaway ka bigla dyan eh. Tapos yung tinatawag na kursunada, madalas na kukursunada yung mas malaki pang tao eh. Hindi mo naman yung elite nipples, kukursunada yung malaki, di ba? Mas malaki pa sa'yo. Kaya karaniwan yan, ang mga mas minsan na nangungusunada dyan, yung mas malaki pang tao. Kaya sa totoong buhay, kung napaaway ka, kumbaga, pwede mong gamitin ng yaw yan. Dala more on practical talaga siya na magagamit mo siya.
kaysa gumamit ka na dumaan ka sa belt system. Kasi ang pagiging black belt sa isang klase ng martial arts, hindi yan guarantee na naging mahusay ka eh. Magaling ka naman bayad doon sa gym. Kumbaga nagtagal ka eh. Okay? Kasi ang purpose ng belt system, patagalin ang estudyante doon sa gym. O opera ka nila, o ito, kung mag-training ka ba, magiging malapit ka na maging black belt, o magiging brown belt ka na, ipupromote ka na namin. O, kumbaga ginagamit nilang pang case o yung pang, yung belt system, ginagamit lang nila para mag-stay yung estudyante doon sa gym. Unlike dito sa gym natin, papansin nila, ilan naman mag-training. Salip sa ibang muscle, punong-puno yan. Kasi bakit? May belt system sila eh. O, pero pag totoong buhay, napaaway, minsan black belt, binubugbog ng tricycle driver eh. O binubugbog ng away kanto lang eh. Kasi ano lang yun eh, sinasawulo, minimorize yung mga move na ginagawa nila eh. O, yun ang nangyayari. Truly Pinoy. Talaga pang kalye talaga. Yung dinevelop siya, actually, ang yaw yan, dinevelop siya para sa kalye. Hindi naman siya para, kaya up to now, hanggang sa araw na to, ang yaw yan, hindi pa rin kinakonsider na sport dito sa Pilipinas. Pumunta ka sa NSA, National Sports Association, wala ang yaw yan dyan. O sa, yung mga member ng Philippine Sports Commission o National Sports Association, walang ganun na yaw yan na bumabay-check sa nila. Hindi nila nire-recognize na ang yaw yan, sport. Sinasabi lang, ang yaw yan, combative yan eh. Ituro mo yan sa military, ituro mo yan sa mga pulisya, pero wag mo ituro sa civilian yan. Kasi combative yan, panggera yan, pangkali yan eh. Hindi namin, kahit sa mga school eh, mag-ikot ka sa mga university, mga colleges sa buong Pilipinas, may makakita ka ng judo, nagtuturo ng boxing, nagtuturo ng muay thai, may nagtuturo dyan ng taekwondo, ng karate. Pero nasan yung yaw yan? Walang yaw yan na tinuturo sa mga university, sa mga colleges. Sayaw kasi ng kamatayan ang meaning ng yaw yan. Kumbaga, ang yaw yan kasi pag lumalaban siya, parang siya nagdadance o sumasayaw before nung time namin. Yun yung traditional na yaw yan, na parang siya, maya-maya tulog na yung kalaban, knockout na yan. Parang siya patay doon sa gitna ng ring. Parang sinayawan ni kamatayan, parang gano'n na yan. Parang galing yung katagalan ng Philippines Deadliest Match. Oo, kasi nung time namin, karamihan ng mga laban, puro knockout yung kalaban. Kaya tinawag na Philippines Deadliest Martial Arts. Kasi talagang lahat na nakalaban niya, puro knockout eh. Yung before mga laban, kahit gano'n kalalaki yung mga nakakalaban niya yan. Matagal na, ilang mga TV station na mismo sila na mismo nagpupush na pumunta pa sila doon sa NSA, pumunta pa sila sa Philippine Sports Commission na may recognize ang yaw yan, pero hindi pa rin hanggang ngayon na nagbibigyan ng accreditation ng yaw yan. Kaya ang nangyayari ngayon, binibigyan mo ng subsidy ang taekwondo, meron sila sa Rizal Memorial, may lugar sila dyan. Ang Muay Thai, diyan sa Ultra, nabibigyan nila ng may lugar dyan. Ang Wushu, meron pa sa Baguio, meron pa rin dito sa diyan sa Rizal Memorial, hindi na ngayon eh, Anilio Aquino, na ngayon to eh, hindi na Rizal Memorial Coliseum. Kumbaga may mga lugar sila doon na subsidize ng Philippine government. Hindi naman Filipino art yan, di ba? Tapos yung samantalang itong sariling atin na Filipino art, wala man na suporta. Tayo nangungumahan dito, kaya nangyayari. Kumbaga sabihin natin, hindi, may gustong mag-gano, di ba? Kamalang rate nyo, ito naman natin, itong gym naman namin, kumbaga, hindi naman mag-existo kung walang magbabayad eh. Matagal na namin, siguro, yung master namin napake na nga sa puso na actually hindi na hit stroke siya hanggang ngayon kumbaga nandun siya naka-half ng body niya paralyzed, pero siguro ang gusto lang ng master siguro, ang wish na lang ng master namin ma-recognize man lang bago man lang siya mamatay yung art na inumpisahan niya noong 1970s. Kasi napakaganda nung yaw yan talaga. Mating kaya nabigyan na kasi ng sa Hall of Fame na nabigyan ng talaga ng itong yaw yan na to, isang class talaga ng Filipino art. I-recognize talaga nila yan, ang yaw yan na Filipino art. Ngayon, ang wish namin sana sa Philippine government o yung mga namamahala ng National Sports Association na mabigyan uli ng chance na ang yaw yan ma-accept as a sport dito sa Pilipinas. Kasi malaking bagay yan eh, na may ma-accept natin yung yaw yan. Then ito, sariling atin to. Pinili na pinili ito na isang klase ng martial arts. Hindi ito galing sa ibang art. Kumbaga, napakalayo eh. Kaya nga ito, mapapansin ninyo, yung iba-ibang mga rito, may mga nilalabanan kami, pure kickboxing, puro judo, Muay Thai, Oriental sport, wrestling, jiu-jitsu, nag-gold medal ang yaw yan. Kasi ano siya eh, yaw yan, ang art na dinadala mo, yung hybrid yaw yan, pero ang
ang ginagamit mo, kung gusto mo flexible arts siya, pwede kang lumaban anumang klase ng martial arts na dinadala ng kalaban mo. Yun ang kagandahan doon. Unlike nung mag-aral ka ng ibang martial arts na same style lang ang nilalabanan mo. Pero ikaw, ito yung art mo, pero pwede mong tapatan siya doon sa art na nalalaban niya. Yung kung saan sa biyasa. Yun ang kagandahan ng hybrid yaw yan. Yun ang hybrid yaw yan, dinevelop siya panlaban na sa halos lahat ng klase ng art. Unlike before, yung traditional na yaw yan, na stand up lang ang pwedeng labanan. Kickboxing, Muay Thai, mga full contact karate combination. Pero this time, ang hybrid yaw yan, lahat na ng klase ng martial arts na iba-ibang klase ng style, pwede na siyang lumaban kahit na dun mismo doon sa style ng kalaban niya. Ang hybrid yaw yan, nakakuha ng mga gold medal sa kickboxing, meron tayo sa judo, meron sa Muay Thai, meron tayo sa Oriental Sport, meron sa wrestling, ito, mga jiu-jitsu competition, nakakuha tayo ng mga gold medal. Kahit sa mga amateur, pati sa mga professional mixed martial arts. Yung current champion ng light heavyweight ng hybrid yaw, ang hybrid yaw yan, super fight champion ng URCC, hybrid yaw yan din. Sa ngayon, yung International Kickboxing Federation middleweight champion sa Australia, player din ng hybrid yaw yan. Yan yung mga naano natin. Ito yung mga stream knockout sa World Oriental Sports Federation. Bali tayo na nanalo dyan. Yan, meron tayong mga talatang El Mudo, National Kickboxing Competition. Iba-ibang klase ng mga art, pwedeng labanan ng hybrid yaw yan. Yun ang maganda dun. Ito ang creed ng yaw yan. Kung tumpisa siya, English talaga yan. Then tinagalog, tinanslate ng master ng Tagalog noong 1980s. Pero sa ngayon, bali ang yaw yan, itong hybrid, ginawa namin, English pa rin yung ginagamit namin. Dahil para mas madaling maintindihan ng mga estudyante nating foreigner. Kasi meron tayong mga estudyante rito, hindi lang ng mga Pilipino, may mga nagagaling sa ibang bansa, mas mabilis silang maintindihan kung ano yung nire-recite na creed. Okay? Sabi nga, sa panahon ito ng baril at patalim, diba, in this time of guns and knives, hindi naman na tao lagi nalaban sa iyo ng parehas. Kaya madalas yan, kung hindi siya gagamit ng kutsilyo, ang baril. Ayan. I travel in this world, nothing on my hands. Wala kang bitbit na hawak sa kamay mo. If anyone comes to molest and evil begins to dominate, merong tao na pagtripan ka, hindi natin mamasabi yung panahon ngayon, sabi nga, at yung kasamaan gusto niya paghariin o yung mga kalokohan niya gusto niyang gamitin, gagawin, God is my only shield. Yan, kumbaga yung Diyos muna, yung pinakasanggalang mo yan. Okay? Yan, kung hindi mo makakuha sa magandang usapan, yan, faith is my guide. Yan, ano yan, di ba? Kumbaga, yung pananampatayan pa rin, isa doon taga-akay, honor is my wealth, truth is my fortune. Kaululihan yan, ito pa rin, yaw yan is my weapon. Yan gagamitin mo na kaululihan sa lahat ng mga bagay na yan. Yan. Kumbaga, yung honor mo, kasi minsan nangyayari, yung pananampalataya mo nawawala na eh. Kaya yung faith is my guide, di ba? Kumbaga, minsan may mga time na sinasacrifice nila yung faith nila sa ibang bagay. Yung honor nila, yan, honor is my wealth. Kasi mahalaga ang honor ng isang martial artist. Okay? At yung truth, yung katotohanan, yan is may fortune. Kaya dapat yung lahat ng binabanggit mo, may katotohanan. Hindi yung, sabi nga, yung mga sabi nga, yung truth, kumbaga yan nagpapalaya sa iyo. Yan, kaya dapat yung pinaka-kayamanan mo na yan eh. Then, yaw yan. Yaw yan is my weapon. Yan yung talaga na wala kang kakailanganin ibang gamit. Hindi mo na kailangan bumili ng baril, ng kutsilyo. Kumbaga, ito na eh. Yan pinaka-weapon mo. Yung katawan mo, weapon yan eh. Pag naturuan ka, yung katawan mo, pwede mong gamitin weapon. Sa lahat ng mga telebiro, mga nanonood ditong palabas na to, ang gym namin dito sa Cubao, matagpuan sa Karen Building, fifth floor ng Karen Building na sa number 9, Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Meron kaming Facebook account, yung Hybrid Yaw yan headquarters. Meron din kami mga sa contact number, 0918-274-6083. 0916-0905-341-6868. In this time of the nights, nothing is to the men. If anyone comes to molest and he begins to dominate,
Guns No Shield, Vince Legal, Oras Noel, Rooms My Fortune, and